Alam niyo mga kotsero, maano 'to, itong usapan tungkol sa West Philippine Sea, masalimuot talaga 'to. Bakit? Kasi mga kotsero, this involves a country that we don't that is a s that is 'di man well, number one, it involves a separate state. Ibig sabihin, hiwalay na estado. Dahil hiwalay na estado, may sariling mga desisyon sa buhay. Oo, na hindi ano, hindi at yung mga desisyon sa buhay na yun minsan posibleng hindi umayon sa gusto natin sa bansa, oo. Hindi katulad ng halimbawa kapag yung issue nasa Pilipinas, governed ka by, Philippine laws. Lahat tayo, all of us are governed by the Philippine laws. The Constitution, mga special laws, mga ibang codes, iba't ibang code, Civil Code, Revised Penal Code, Labor Code, iba't ibang code, dami niyan. Lahat tayo covered niyan. Pero 'pag ibang bansa, there is, hindi naman sa there's no law, pero there are minimal laws that can control the actions of the different actors. Hindi katulad sa halimbawa kapag nga dito sa Pilipinas may ginawa kang mali, may pulis para humuli sa'yo. Kahit na minsan nade-delay ang kanilang panghuhuli. Sa usapin ng geopolitics, walang pulis-pulis, walang pupuwersa sa bad actor na umayon ng maayos, walang pupuwersa sa kanya. Kaya itong issue tungkol sa West Philippine Sea is very, very complicated. It's not as simple as we want to make it to be. Maraming nagsasabi, bakit ba hindi na lang din natin i-water cannon yung China, ganyan, ganyan. Kasi if that's the case, kung i-wa-water cannon din natin si China, o di wala tayong pinagkaiba sa kanila. Magiging bad actor din tayo dito. Oo. So, okay lang ba maging biktima tayo, ganyan, ganyan? Well, hindi rin okay maging biktima. Hindi rin okay mapabiktima sa China. But right now, whether we admit it or not, umuubra. Umuubra na hindi tayo pumapalag pa. Oo. In the same way na bino-water cannon din natin sila or hinaharang din natin sila, whatever. Um, Kaya nga gigil na gigil ang China sa Pilipinas, eh. Gigil na gigil ang China sa Pilipinas. Kasi lahat ng actions nila sa West Philippine Sea, nakikita ng buong mundo. Nakikita ng buong mundo at nasisira ang pagkatao nila. Ayun na nga, salamat kay Sendwave, okay? So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po yung magpadala ng inyong mga remittances sa bansa gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo. Pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala, makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. May nag-send sa akin ng graph, ng table pala, kung saan ngayong 2023 or 2020, first quarter ng 2024. 2023. Ito yung pinakamababang foreign direct investments na pumasok sa China. As in pinakamababa. Around 20 or 50 billion lang yata if I'm not mistaken. Around that number, 20 to 50 billion US dollars. Mababa yun para sa second largest economy in the world. Mababa yun. Bakit may ganong epekto? Kasi nakikita ng buong mundo na si China is a bad actor. 'Di ba? Hindi ka magsisisi i-sanction, eh. Hindi ka magsisisi na na bawasan ng puhunan, eh. Hindi ka magsisisi na hindi siya pakainin, hindi siya tulungan, hindi magbigay ng negosyo, et cetera, et cetera. Bakit? Bad actor, eh. Hindi ka magsisisi. Kaya nga recently, etong si China,
nag-invite ng mga ano, ng mga CEO sa US. Imagine, ang tigas-tigas ng mukha ni China. Wagas siraan si US, pero sa US din hihingi ng pera. Bakit? Nagmamakaawa, humihingi ng investments ang China. See? Ganun. Ganun ka bad faith ang ano ang China. So, we don't want to go down to their level. Ayaw natin nun. Huwag tayong bababa sa level nila. Kasi madumi sila. At least the Chinese Communist Party. I'm not saying the lahat ng Chekwa ganun, lahat ng Chinese ganun. What I'm saying is, at least the government, the Chinese Communist Party is a bad actor. Unfortunately, they are the ruling party in China. They're an actor in bad faith. So, kaya ayaw ni China ng bad publicity ngayon. Takot siya sa bad publicity ngayon. Eh, ang ginagawa natin, pinapublicize natin. In fact, teka lang, may nabasa nga ako kanina na ay hindi, nabura ko siya. Nandito pa kaya sa history ko. Wait. To. May pakita ko lang. Dito ko na uumpisahan. Ito ang ating second topic. Tulad nito. Yan, no? Bago yan, April 2, 2024. Anong pangalan ng article? What's behind the Philippines sad fishing in the South China Sea? See? Ganon. Yan, no? The ill-intentioned maneuvering, gaslighting, and smearing of China over the South China Sea issue will never succeed. The Philippines is actually inviting wolves into the house by courting external forces. See? Ganyan. Nabubisit sila dyan, guys. Nabubisit sila dyan. Sobra. Bisit na bisit sila dyan. Kaya tingnan nyo, ginagawa na ng cartoon. Para isalba yung sarili nila. Ganyan kasi. Bisit talaga sila dyan. Kaya more than sabi nga nila mga kotsero, pag namatay ka sa baril, katawan lang ang namamatay sa'yo. Katawan lang. Pero pag sinira ang pangalan mo, pag ang pangalan mo ang pinatay, habang buhay yan. Habang buhay, maaalala yan. And I think mga kotsero, that's what making China react like this. Ayaw nila nung bad image. Kasi ang gusto kasi nila, makita sila as the they want to be seen as the benevolent hegemon, gumaga. Benevolent hegemon. Na dito sa Southeast Asia, kahit kami ang pinakamalaki, kahit kami ang pinakamayaman, tumutulong kami sa aming mga nasasakupan. Tumutulong kami sa mga nahihirapang bansa. Ganon. Ganon ang gusto nila mangyari. At ang ginagawa ng Pilipinas directly contradicts that image. Directly contradicts that image. So, galit na galit sila doon. Tingnan nyo, sinasabi nila, hindi, si US lang naman ang nagtutulak dyan eh. Kaya magsalita ng ganyan. Diba? Kaya gigilagil sila dyan. Kaya ngayon, etong si Secretary Gibo, nagsalita na finally. Tagal niyang tahimik dito tungkol dito sa sa West Philippine Sea. Isa sa mga sinabi niya kanina, ito. Dapat merong maging accountable sa gentleman's agreement. Sabi niya. Actually, marami siyang sinabi. Yung kanyang statement is twofold. Una, ni-recognize niya na dapat merong mag-take ng accountability. Meron dapat managot. Hindi niya accountability mananagot. Meron dapat managot
dito sa gentleman's agreement. Yung isa sa mga sinabi niya. Pangalawang aspeto nung kanyang sinabi is this. Wag tayong masyadong mabulag doon sa gentleman's agreement lang. Wag tayong doon matapos sa kwentuhan. Kailangan alamin din natin ano ba ang mga bagay na ginagawa pa ng China sa West Philippine Sea na illegal. Kasi ginagamit daw nila yung gentleman's agreement na yan na pangsangga sa mga illegal na gawain nila diyan sa West Philippine Sea. Actually, ito yung statement. Basahin mo natin yung statement. Yan. Yung sabi niya. Uy, merong Gibo 2020 ito. Sek Gibo, kung meron kang plano, wag ka munang magparamdam. Parang awa mo na. Wag muna. Kung meron kang plano, wag ka muna magpaparamdam. Wag muna. Ito. Sabi, to our fellow Filipinos, while we realize that accountability is important in the issue on whether or not the so-called gentleman's agreement was forged with China regarding the BRP Sierra Madre and Ayungin Shoal, we Filipinos must not lose sight of the fact that the main threat to our rights in the West Philippine Sea is the Chinese government's illegal activities. Yun. Number one, so ito yung sasabi ko kaninang twofold statement ni Secretary Gibo. Number one, dapat may managot diyan sa gentleman's agreement na yan. Number one. Pangalawa, wag tayong magpabulag at tapusin lamang ang ating usapan diyan sa gentleman's agreement. Kasi yung gentleman's agreement na yan ang ginagamit ng China na panangga at paraan ng pang-aabuso sa ating mga karapatan. Yan. Basahin natin yung balita. Kasi, puntahan muna natin yung aspeto ng accountability. Kasi, hindi na lang si Sek Gibo ang naghahanap ng ng sagot. Hindi na lang si Sek Gibo naghahanap ng sagot dyan. Actually, medyo marami-rami na. Panoorin natin itong balita na to. Kailangang papanagutin ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga naging aksyon at pulisiya nito sa China tungkol sa West Philippine Sea. Ito ang pananaw ni Professor Renato de Castro na isang international studies expert mula sa De La Salle University. Ganyan ang mga totoong international relations expert, yung may contribution sa sa body of knowledge. Hindi yung lang eh. May MA lang sa dulo, expert na agad. Anyway, tuloy natin. Aniya bagamat may karapatan ng presidente sa anumang kasunduan sa ibang bansa, pero kailangan rin tayahin ang magiging implikasyon nito sa kaniyang nasasakupan. By entering into an informal arrangement with China, we give legitimacy with Chinese presence there, Yun, which is of course is not, it's illegal because China has no business preventing us from resupplying our troops at Ayungin Shoal, whatever we do at Ayungin Shoal, because it's still international waters. By cutting a deal with China, we tacitly accept China's illegal occupation of that area. Yun. Huling-huli ni Professor Renato de Castro yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Kasi mga kotsero, ito kasi yung implikasyon, marami kasi tulad ni Attorney Harry Roque, mini-minimize niya yung gentleman's agreement. Na sinasabi niya na, tungkol lang naman yan sa pagpapadala ng supply sa Ayungin Shoal, ganyan. Basta magdala ng pagkain, magdala lang ng tubig, wala nang problema. Di ba ganun? Basta ganun lang. Basta wala nang construction supplies, etc. Di ba ganun si Attorney Harry Roque? Okay. Pero hindi niya doon natatapos yung kwentuhan sa kanya. Hanggang doon lang. Tapos ang kasunod na kwento niya is
Ano ba, bakit ba tayo nagpapautos sa Amerika para pasukin ng gera, Amerika, gera, ganun. Pareho sila ni Senator Amy. So, yun. Ganun lang sila, di ba? Ganun lang sila magsalita. Parang parang bata. Di ba? Parang ganun lang kasimple yung nangyayari doon sa West Philippine Sea. Hindi nila ine-explain itong sinabi ni Professor De Castro. Basahin ko by entering into informal arrangement with China, we give legitimacy with the Chinese presence there, which is, of course, is not in a way, it's illegal because China has no business preventing us from resupplying our troops. Yun. Hindi nila sinasagot tong tanong na to. Actually, mamaya, mapapahiya si Attorney Harry Roque nung dinala ni Karen Davila yung usapan sa ganyan. Hindi siya nakasagot. Anong sagot niya? Diskarte! Really? Hanggang diskarte lang ang masasagot mo? But anyway, bago natin puntahan yun. Wala silang karapatan. And this is one of the illegal things that they're doing sa West Philippine Sea. Pinipigilan nila tayo na number one, mag-resupply sa BRP Sierra Madre. Pangalawa, pinipigilan nila tayo mag-construct ng isang outpost doon sa Ayungin Shoal. Which is already illegal. Bakit? May karapatan tayong gawin yun, sabi ng ng Article 55 ba yun? Basta sabi ng UNCLOS, Article 55 yata ng UNCLOS. May karapatan tayong gawin yun eh. Why? It is within our international exclusive economic zone. Yun ang sabi ng UNCLOS eh. Kailangan ko bang maging international relations expert para maintindihan yun? Yun lang naman yung sinabi ng UNCLOS. Basic. Hindi ko kailangan intindihin yung geopolitics, etc., etc. Well, no, I don't have to. I just have to understand the basis, the legal basis of our actions at ang legal basis ng action nila. If they have no legal basis, then they're doing something illegal. Kaya nga, walang legal eh. Kaya yung ginagawa ng China is illegal. Yan din yung sinasabi ni Secretary Guibo. Huwag nating kalimutan na kahit na huwag tayong matapos sa usapan ng gentleman's agreement. Huwag din nating kalimutan na yung ginagawa ng Chinese government ay illegal. Ayun. So huling-huli ni Professor De Castro yung sinabi ni Secretary Guibo. Preventing us from resupplying our troops at Ayungin Shoal, whatever we do at Ayungin Shoal, because it's still international waters. By cutting a deal with China, we tacitly accept China's illegal occupation of that area. Alam niyo yung masakit doon? Alam niyo po mga kutsero, sa etong nag-aaral ako ng batas, meron ako natutunan na konsepto, yung principle of laches. Laches yan. Usually yung laches, nangyayari yan sa mga, bawa kayo, sa LGU nyo, tapos hindi kayo nagbabayad ng mga amilyar nyo. Halimbawa lang, tapos isi-sequester ng gobyerno, ng LGU, yung property nyo. Kasi hindi kayo nagbabayad ng amilyar eh. Yun yung laches. Hindi mo kasi in-exercise yung karapatan mo. Another example of laches is, halimbawa, meron kang lupa, tapos pinabayaan mo nakatenga, tapos may nakatira na doon na iba, nakapagtayo sila ng bahay doon, pero hindi naman sila yung owner. Ang tagal-tagal mong hindi inasikaso. Hindi mo man lang pinadiran. 20 years na yung nakatira doon. Diba? Hindi mo nasikaso. Wala na. Mahirapan ka nang habulin yun. Kasi, magte-take effect yung principle of laches. Ano yung laches? Essentially, laches is this. If you do not exercise your right, you will lose
You will lose it, essentially. Yun ang principle ng Laches. If you do not exercise your right, you will lose it. Ganon ang ginawa ni Digong sa West Philippine Sea. Parang ganun. Pero sa tubig. Hindi mo naman pwedeng pag-arian ng tubig eh. But, by virtue of UNCLOS, dahil sa UNCLOS, meron tayong sovereign right. No. It's not even relinquishing your rights. Dahil hindi mo in-exercise ang karapatan mo. The greater one. It's not even relinquishing. Relinquishing is voluntary. Voluntary. Yun yung ginawa ni Digong. Voluntary, binigay niya. Yun yung ginawa niya. Pero sa Laches, sa principle of Laches, you don't even relinquish dahil hindi mo in-exercise. Dahil hindi mo ipinaglaban. Wala kang ginawa eh. Wala kang ginawa. So, by virtue of not doing anything, by virtue of not exercising your rights, you will lose your rights. Ganun ang ginawa ni Digong. Hindi niya in-exercise yung rights niya. Hindi niya in-exercise yung rights ng Pilipinas dyan sa Ayungin at sa West Philippine Sea for that matter. Alam niyo mga kotsero, kung pagkukumparahin ko pa sila ni Panot, di ba si Panot, pareho silang nawalan eh. Si Panot nawalan ng Scarborough. Pero at least, yung kay tawag dito, yung kay Panot, dala ng negligence, katangahan. Yun. Eh itong kay Digong, nawalan tayo ng control dyan sa Ayungin. Although kahit nandyan pa yung BRP Sierra Madre, but do you think we have control over Ayungin Shoal? Wala. We don't have control over there. We lost control of Ayungin Shoal not because of Digong's stupidity, but because he cut a deal. Alam niyo mas masama dun? Yung isa, nawala ng teritoryo kasi tanga. Etong isa, nawala ng teritoryo kasi binigay. Sinong pipiliin mo? Parehong masama. Pero sinong mas masama sa kanila? Exactly, Liam. Di ba yun ang sinabi ni Digong? Tubig lang yan? Ba't ko pa mapamatay mga sundalo ko dyan? Yun eh. We tacitly accept China's illegal occupation of that area. Yun yung ginawa ni Digong. Kaya dapat imbestigahan siya. Ayon kay De Castro, kailangan ng imbestigahan ito ng Senado. Correct. Ganito rin ang pananaw ng dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas. Kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katraidoran? Ano ba yung extent ng treason? No? At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan. Alam yung itong si Ronald Llamas propagandista lang eh. Okay lang yung katraidoran kasi alam naman traidor si Digong. Pero yung treason talaga, sorry So, hindi ko pagtatanggol si Digong pero treason is hindi naman tayo wartime eh. Sorry, but that's fake news. Hindi pwede mag-apply ang treason dito. Hindi pwede mag-apply ang treason. But we can hold someone accountable. Yan ay mapigilan. Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Right. Aniya malinaw na ang pagpigil sa pagkasira ng BRP Sierra Madre ay ang tuluyang pagkawasak ng barko na inaantay ng China na mangyari para wala ng dahilan ng sandataang lakas ng bansa para manatili sa lugar. Para kay Llamas, ang hakbang na ito ay pagtataksil sa bansa. Napaka-treasonous niyan, no? Lalo na, ginawa mo yan sa konteksto na nanalo tayo dun sa UNCLOS. Na atin itong teritoryong ito, na atin itong bakura na ito, at yung China ang illegal
ang presence dito. Right. Matatanda ang inihayag ng dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement sa panahon ni dating Presidente Duterte at ng China na walang gagalawin sa mga pinagtatalo ng teritoryo kapalit ng hindi pagharang ng China sa pagdadala ng supply ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Pero hindi rin naniniwala si Professor De Castro na hindi lumabag ang China sa sinasabing lihim na kasunduan na ito. So there was a lot of incidents. Ang ano lang kasi noon, kaya less lang yung incidents noon kasi may order din si President Duterte noon na magpatrol ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. So walang ganong insidente. So it's by default. So by not patrolling, not showing our presence in the West Philippine Sea, South China Sea, so we're giving China possession of that area by default. See? Anong sinabi? Ano daw yung utos ni Digong? May order din si Presidente Duterte noon na huwag magpatrol ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. Nga naman. Yun, isa pa yan sa katraidoran eh. Bakit mo pinag-utos yan? Sasabihin mo, tubig lang. What the F? Kung tubig lang yan, bakit ngayon dinideny mo na nagkaroon ka ng gentleman's agreement? Nung una, hindi ko makontra. Ngayon, deny. Bakit mo ipinag-utos? Marami itong incidents, pero hindi lesser lang. Bakit? Walang Pilipinas dun eh. Walang Pilipinas eh. Paano magkaka-insidente? Anak ka ng tipaklong. So, mas marami pala ngayon, mas maraming insidente ngayon kasi nandoon ng Pilipinas. May presensya ng Pilipinas. Pero dati, yung sinasabi ni Harry Roque, wala namang, it's relative peace, di ba? It's relative peace because we were not there. What the F? The Dutertes played us for fools. They played every Filipino person for fools. At yung mga patuloy pa rin naniniwala kay Xi Digong, you are still being played for a fool. Yun pala yung diskarte na pinagmamayabang nito ni Harry Roque. Diskarte! Ano yung diskarte? Wala tayong player doon? Kaya pala walang gulo. Wala tayong player. Patrol ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. So walang ganong insidente. So it's by default. So by not patrolling, not showing our presence in the West Philippine Sea, South China Sea, so we're giving China possession of that area by default. Ayon kay De Castro, kailangan na ring palitan ng sandataang lakas ang kanilang estratehiya sa pagsasagawa ng RORA mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, lalo na basang-basa na ng China ang ating mga operasyon. I think pag-uwi natin, but we don't need to announce whatever that change will be. Kasi yung ginagamit pa rin natin, AFP Commission wooden ship. Madaming dynamics no? Kung, all options are open to the President because at the end of the day, it will be an executive choice. Aniya, hindi natin dapat ikonsulta sa China ang ating mga gagawing hakbang sa West Philippine Sea. Finally. Para sa Propesor, tama ang ginagawang hakbang ngayon ng kasalukuyang Pangulo sa West Philippine Sea. Ano ulit sabi ni Senator Amy? Dapat kausapin natin si China. Dapat mag-usap. Walang problema sa pag-uusap. Pero kasi hindi pag-uusap ang gusto nilang mangyari. Hindi pag-uusap ang gusto mangyari ni China.
Ang gusto ni China, paalam. Yun ang gusto nila. Magpaalam muna kayo sa amin. Yun ang gusto ni China. Ang atin dito sa Pilipinas, ba't kami magpapaalam sa inyo? Eh, bahay namin yan. Ganun lang kasimple yun. China doesn't want to negotiate. China just declared kanina that yun yung mga isla dyan is their territory na naka-annex sa kanila. Tapos sasabihin ni Senator Amy, makipag-usap tayo, makipag-usap. Oo, nakakagalit nga naman talaga yan. Nakakagalit yung ginaganyan yung mga bata natin. Pero makipag-usap tayo, huwag tayong basag ulo. Basag na nga ulo ng mga tao natin eh. The Chinese Communist Party will not negotiate. What they want is for us to ask their permission to enter their territory. The audacity. Anyway, balik natin to. Lalo na talo sa ang hakbang ngayon ng kapitang sa West Philippine Sea. Para sa profesor, tama ang ginagawang hakbang ngayon ng kasalukuyang Pangulo sa West Philippine Sea, lalo na't maraming mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas sa nasabing issue. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming... Yan ang gusto nila. Tingnan nyo yung statement ha. Ito, CGTN to. Yan. China exposes Philippines reneging on South China Sea Commitment. Ito yung kasinungalingan na ikinakalat ni China. Na meron daw promise ang Pilipinas tungkol dyan sa South China Sea. Ano yung sinasabi? CGTN. Ito yung network ngayon ni Martin Andanar. Ayan, CGTN. Ayan, CGTN. See the difference? Yan yun. Nandyan ngayon si Martin Andanar. Angkor siya dyan ngayon. Anyway, April 1 to. April 1. Kahapon lang. Anong sabi? The repeated and unreasonable accusations made by the Philippines against China are nothing but an attempt to cover up the fact that the Philippines itself has reneged on its commitments on the South China Sea issue. Binabago daw natin yung ating usapan. Yun ang sabi nila. Ito. Elaborating that Renai Jiao has always been China's territory. See? Mga kotsero, hindi na usapan to ng exclusive economic zone, territorial waters, etc. No. They're claiming the whole of Renai Jiao, which is KIG if I'm not mistaken, Kalayaan Island Group, ay teritoryo nila. 800 nautical miles from China, may teritoryo sila. Parang siguro US at Hawaii, parang ganun. US at Guam, ganun. US at Alaska. Well, at least Alaska nakakabit sa lupa. Pero si Hawaii hindi eh. Tsaka si Guam. Parang ganun. Pero alam nyo, ito, all of these are just lip service. Lip service lang yan. Walang ano yan, walang ebidensya yan. Sabi nila. Noting that the Philippines has violated the understanding reached between the two sides on the proper management of the situation on Renai Jiao,
The spokesperson said despite the Philippines' commitment not to reinforce the grounded warship and to notify China in advance of any plans to resupply it. See? Ayaw nila ng negosasyon. Gusto nila paalam. Malinaw na malinaw yan, guys, ha? Sa Chinese government mismo nangyari yan na nagsabi niyan. Chinese government mismo ang nagsabi niyan. Magpaalam kayo sa amin kung magdadala kayo ng materyales dyan. See? Senator Amy, baka naman gusto mo magising-gising ng konti. Masyado ka nang nahihimbing ng tulog dyan sa mga kalaban nyo. Sa kalaban ng bansa. Totoong kalaban ng bansa. Konti na lang, ka-level na nila CPP. Konti na lang. Iba nga lang, pareho lang eh. Kinakampihan nitong Duterte, komunista din, pero international ang level. Chinese Communist Party, komunista pa rin. Galit siya sa local communist. Oh. Siguro mas prefer niya yung AFAM. Baka mas prefer lang ni Digong yung AFAM. So gusto niya Chinese. Ayaw niya sa local. Ayaw niya ng Chinese, ayaw niya ng Communist Party of the Philippines. Gusto niya Chinese Communist Party. Anyway. So ayun. Magpaalam lang daw tayo. Sabi. Bakit? What for? Ba't kailangan natin magpaalam? Ito daw, oh. The Philippines has violated the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, which was signed by China and ASEAN. Wang said, adding that according to the 5th article of the declaration, the related parties undertake to refrain from actions that would complicate and widen the dispute and affect peace and stability, including actions to refrain from taking up residence on islands, reefs, shoals, sands, and other natural formations that are currently uninhabited. Yan. Puntahan ngayon natin yung Declaration of Code of Conduct na yan. Yung Code of Conduct on the South China Sea na yan. Puntahan na ngayon natin yan. Ito yung unang version yan, 2002. Ito yung hindi alam nung naggagaling-galingan doon sa TikTok na yung kinote niya sa Philippine Star, ito. Hindi ito secret agreement. Tatanga nyo kasi. Hindi ito secret agreement. Ito yun. Code of Conduct of the Parties in the South China Sea. 2002. Ito yung 5. Ayan o. Ayan, yung 5. Diba nakasulat? Pareho naman eh. The parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes or affect peace and stability, including, among others, refraining from action or inhibiting on the presently uninhabited islands, reef shoals, cays, and other features, and to handle their differences in a constructive manner. Yan. So, ayun. Ito yun yung 2002. Ayan, 2002. Na-update pa to. Merong version nito ng 2012. Ito yung 2012. Yan o. 2012 yan. Declaration on the Code of Conduct on the Conduct of Parties in the South China Sea. The same thing. Pareho lang ng laman yan. Yung Article 5. Di ba? Yun yung sinasabi dito eh. Ng Chinese Communist Party eh. Yan oh. Same na same yun. Kinopya lang oh. Yan. Same na same yan. So, ang sinasabi ng Chinese Communist Party, langyahan naman kayo, Pilipinas. Nagpirmahan tayo ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Hindi nyo sinusunod. Ang titigas na mga mukha nyo, Pilipinas. Ang kakapal nyo. Sabi ng Chinese Communist Party. Tayo daw yung nagva-violate. Wait lang. Papaita ko lang sa inyo. Ito yung mga isla na tinayuan ng China diyan sa West Philippine Sea. Meron sa Spratly Islands, Paracel Islands. Yan, mas marami sa Paracel Island kaya ang galit na galit si Vietnam. Scarborough, ayan, Bajo de Masinloc. Okay. Puntahan natin yung tatlong primary na may issue. Unahin natin si Calderon Reef. Si Calderon Reef.
Saan na yun? Ayan, si Calderon Reef. Ayan. Oh, tingnan natin. Tingnan natin kung sino ang unang nag-violate. Kailan yung agreement, mga kotsero? Kailan yung agreement? 2012, di ba? 2002 and then 2012. Noong 2015, eto siya. 2011, ayan, 2011, wala pang laman. Pero meron ng isang maliit. Ayan, isang maliit. Oh. Di ba ang sabi? Status quo. Walang magbabago, walang magtatayo, walang magagawa ng kung ano-ano. 2011. Ayan lang siya, maliit lang, di ba? O, 2014. Ala ka. Pagdating ng 2015, may base militar na. O, 2016. O, 2015, 2016. From this to this. Ayan, Sino ngayon na nag-violate ng Declaration on the Code of Conduct of the Parties in the South China Sea? Anyway, mga kotsero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And lagi po kayong manood. Okay, lagi po kayong mag-tune in sa ating Coach Jarrett Live. Daily po yan. Monday to Saturday. Kung kaya ng Monday to Saturday, kakayanin nyo. Usually 10:30, 11, 11:30. Either of those hours. That's every day. At subaybayan nyo rin po yung mga replay na ina-upload natin. Every day din yan. After ng live stream, ina-upload natin yung mga replays natin, guys. Ito pala. And ayun. Mag-subscribe po kayo sa Coach Jarrett YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you again tomorrow sa ating next Coach Jarrett Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?